Si Lord, nagtuo ko nga naa siya karong taknaa sa ato ang taliwala. Amen? So before that, I want you to bow down your head and let's pray. Father God Almighty, we thank you so much, Lord, for your love. We thank you so much, Lord, sa iyong pagkamaayo. Salamat, Lord, nga wala minimo gipasagdan on the last 24/7, oh God. Thank you, Lord, for providing everything that we need. Salamat, Lord, sa iyong pagkamaayo sa among kinabuhi and labaw sa tanan, oh God. You are such, Lord, a kind God. Lord, labaw sa tanan, you have been so much faithful sa among kinabuhi. Lord, dili na umaiyap ang imong kamaayo, Lord, ng imong gibubo. Lord, here in our lives. Busa, Lord, this morning, oh God, among ginatugyan ang among kinabuhi, ang among pagdayig, kaning nga moment, Lord, diha sa imong mga kamot, oh God. We love you, we honor you, and Lord, as much as possible, we want to please you, we want to bless your name. So busa, Lord, this morning, we ask you, Lord, nga ikaw, oh God, ang musulti sa imong katawan, your voice, your presence, oh God. Yours is the spotlight in this very present moment, oh God. Akong ginatugyan, akong kinabuhi diha kanimo, oh God. And busa, Lord, this morning, we humbly ask that, Lord, you would pour out, Lord, your rain in this place, oh God. Nga, Lord, muhawa mi muhumani nga panagsimba, oh God. Nga, Lord, mapuno mi sa imong pulong, mapuno mi sa imong presensya. We thank you, Holy Spirit, that you give us enlightenment. Thank you, Holy Spirit, kay imo mi tagaan karon og open eyes and open mind, Lord, so we could understand. And Lord, among makonceive, oh God, ang imong pulong karong takna, oh God. For without you, God, we are nothing. Without you, Lord, we would not understand, Lord, your word. Busa, Lord, this morning, oh God, we humbly ask, Lord, that let your fire consume each one in this place. And Lord, we humbly ask, Lord, that your presence, Lord, magapuno sa matag usa karon, oh God. We love you, and Lord, among dawaton imong pulong nga naay kalipay ug naay kahadlok diha kanimo, oh God. Salamat, Lord, sa tanan. In Jesus' mighty name we pray, og tanang magaingon, amen. Og amen. Atong palakpakan si Lord. Hallelujah. So, amen. Karon, we're going to talk about start up your new life. Okay ba ta, ana? Pakutay mo katapad, okay ka lang ba? Pakutay na, okay ka lang ba? Mata sa mata. Amen? Kamot sa kamot. Touch na imong katapad, be. Hapit na gyud, no? Gamay-gamay na lang ang mga simana. Encounter season na naman. So I asked the Lord, usa ang tsada, Lord. Ingon siya nga, araruha na amat-amat. So that pag abot sa encounter, naanay balon. Amen? So right now, we are going to talk about the life of obedience. Soinil, number 9. Kabalo ba mo sa meaning sa soinil? Soinil means start up your new life. Amen? Kaya ang kinabuhing Kristohano dapat makita adjud ang kabaguhan. Amen? Iba ang testimony kapag wa pa ka nagwali pero nakita sa imong kinabuhi nga naay kabaguhan. There are changes. Amen? Kana bitong paggawas mo sa simbahan mo, ingon sila nga, lahi gyud na sila nga pamilya ba, kay nagribunga ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kesa naman nga, unsa man na sila nga klase sa pamilya. Sige simba, pero sige mag-away. Di na lang tamanimba pod. Kay wa magyapoy pulos di atong simba-simba. Lisod basta ang pamilya, dili panalangin. Amen? Wala na. Una pa lang. Naararo na ditso. Yung nila yung katapad, dawat-dawat lang gud ta. Muna nga this morning, let's talk about start up your new life. Kaya importante yun nga makita sa ato ang pagbago sa usa ka kinabuhi. Amen? And under this topic, we are going to talk about the life of obedience. Amen. Kuya, unsa man ang kinabuhi sa pagkamasinulundon. Hallelujah. Kung ikaw anak, amen, are you obedient enough? Kung ikaw asawa, are you obedient enough sa imong bana? Well, I'm not saying dili na magud ang uso karon Kuya Nicky, sa karon manggod dapat women empowered na manggod ang mga babae. So pwede na gyud amo ulabon among mga bana. Iba, hindi yan ang plano ng Lord. Amen. Ang order ng Lord is iba. It's God as the head of the family. Next in the order is the father of the family. Amen. And after the father, the mother, and then saka ang children. So that's the order nga giset sa Lord. Ang pangutana karon is, did we
obey. Nag-obey ba ta sa order nga gibuhat sa Ginoo? Or kung ikaw ginikanan basig under kasi mong anak. No? Uso baya na ron. Ngang anak na himong spoiled. Kasi nga na-distort yung order. Dapat parents og aya ang anak ang nahitabo karon pagdeklara sa anak nga di ko mo eskwela. Ang ginikanan po dawat-dawat na lang jud pod nya di na lang pod mo eskwela iyang anak. Pag ingon sa anak nga tagay ko ingani paliti ko ingani nga dulaan, paliti ko cellphone. Tapos may una ginikanan nga ayaw sa kay bata pa man ka. No? Grade 1 pa. Mag-cellphone na. Kau na nga ginikanan, no? Mahadlok man ta sa atong mga anak kay basig mag-rebuild eh. So ang nahitabo, sunod ang ginikanan, we distort. Na-distort na to ang order nga gihatag sa Ginoo. Amen? Motong giingon sa Proverbs ba? Giingon yun sa Proverbs nga ang yantok, kakita mo yantok? Sige sa mga anak, unsa man inyong traumatic experience sa inyong ginikanan? Ting-ting, pay-pay, tsinelas. Sige, magkuanta. Maghatag tag options, pangamin mo kung aaha mo dire. Sige, una nga option, ting-ting walis. Wala yung nag-amen. So wala mo giting-ting walis. Kani, tsinelas. Na nag-amen gyud. Sa amo pinakasikat, paha, belt. Naa ba paha? Amen. Unsa pa ba? Kusi, guripat, hanger. Amen. Muubos gud ang hanger sa balay sa una kay magkara putol. Pero ingon sa Bible di ay, ang pagdisiplina sa anak, ang pagpalo sa anak, di naman nakakamatay. Instead, tinutuwid. Kinsa man diri mga anak nga grateful sila nga gibakol sila sa una. Amen? At least kasabot na karon nga ay thank you Lord. Pero ato ta sa ginikanan nga part. Sa ginikanan pod nga part, kinsa po diri sa inyo ang sa sobra kalagot, wala pa galit na pangutana ang anak kung unsa iyang sala. Nakita ra ang bunga, diretso na pod nang nagdirada. Naamo gingon og ginikana no? Wala ba laagid na. Talag sa makayon tanga, wa pa gani mo kabalo. Unsay tinuod ginitabo, nagdiretso na kag bakol. Kinsa may mga ginikanan nga kanang ratatat kaayo. No nga kanang pagkadungog ra nga nahulog ang plato, nabuak ang plato. Pag-abot sa kusina, ang anak tao dito lagi og tubig. Kulata dito. Ang di ay ang nagkahulog di sa pinggan is kuring. Nga later on na find out sa ginikanan nga iring man di ay. Pero ang anak bugbog kay sa ngatanan. Ang anak trauma wa man koy sala. Kisabay ginikanan nga guilty ana. Mura guilty ta ani tanan no? Hindi mabuti yung masyadong mahigpit, di rin mabuti yung masyadong maluwag. Everything should be in moderation. Amen. Kasi through that, makatuon tag obedience. Kita anak, di ba? Pagkakita nga na anay belt, o sa man hugas kag plato dili, ay hugas, o sa pa man nagtigang pa, mamay pa, say it. Nagbit-bit magpaha. Saman dami pang gagawin. Ano kung napakagandang araw ngayon. Amen? Ganado. Kagana ba? Pero ang mga anak nga wag yun na disiplina, pakitaan pa ni mo na bisag, pakitaan pa ni mo nagpistol. Yun na madlok. Amen. Muna nga, the same thing sa Ginoo. Iba si Lord magdisiplina. Amen? Kinsa naka-experience na rin nga disiplina sa Ginoo. Amen? Thank you, Lord. Unsa yung disiplina? Kanang soft, moderate, or hard? Amen? Actually, si Lord, ang una na yung disiplina, soft na siya. Amen? Una na talaga, kapag musimang ka, ikaw Kristohanon, kasala ka, nga di ka maghinulsol sa imong sala, iba si Lord. Ang una na yung buhaton, di ba? Mawala na kas Ginoo, okay, kasala ka, naulaw na ka, di ka mo ampo. Ang unang buhaton sa Ginoo, padungog-dungog na siya. Amen? Kabantay mo, kung mo-open mo Facebook, na ay mga, thank you Trish, mura malig na ay Trish, oy. Sige lang, thank you so much. Ang unang buhaton sa Ginoo, padungog-dungog na siya. Kabantay mo, kapag nakasala mo, na ay mga reminder sa Facebook inyong makita. Pag ikaw nga, si Lord yun, istorya sa ako, igo kayo ko sa Facebook shared post,
Amen? Or di naman kaya adto ka sa TikTok. Pag ato sa TikTok na ay nagwali dito ba nga ego pud ka. Mariman ka nga mauni, si Lord yun ni. Amen? Kabantay mo anak nga moments. Or kaya naman wala mo ga Facebook or wala mo ga TikTok. Pag biyahe ninyo padulong sa eskwelahan or sa trabaho, kabantay mo na ay mga karatula ba nga, God is good. Touch din kagamay. Tinuod yun ba? God is good. Marimind ka ba? Na ay mga soft signs na ginahatag si Lord. Then later on, dahil kapag di ka madalaan ng soft signs, dili mo sulod ang amat-amaton ka sa Ginoo, no? Talagsa, tagaan ka niya mga pagsulay nga ginagmay. Kabantay mo, ana. Sa pagsulay nga ginagmay, makarealize ka ba nga, na mauna ginihinungdan, gigaba-gabaan na ta ang amat-amat, ani. Kabantay mo, ana, o rakasabaan ka. Or di naman kaya kung estudyante ka, tungod kinakasala ka, wa ka na balik sa Ginoo, nagkabagsak-bagsak na ka. Kabantay mo, ana? Students, kabantay mo, ana? Kapag layo na mo sa Ginoo, makaingon na yun mo nga, murag nugbo, nagyud kog scores. Amen? Mga, ano na siya, gamay. Padako-dako na nga disiplina. Pero kapag di yun ka madalaan ng moderate nga disiplina ni Lord, diri mo Lord ang pinakalisod. Unsa man? Talagsa na, sakit ka. To the point nga, pag nagsakit ka, di na nga makatawag sa Ginoo pa sa iluwa ko, Lord, kasala jud ko. Kung di man ka nagkasakit, disgrasya. Muna nga, ingon sa Bible, kapag gahi katubangan sa Ginoo, He'll give you over to Satan. That's written in the book of Romans. Kabasa mo anak nga verse sa Romans. Muna ingon si Lord, so He gave them, He turned them over to Satan. Nga naman, kay di man ka madala sa reminder sa Ginoo. O karon nga si Satanas na ang ga-influensya sa imong kinabuhi, magkalisod-lisod na ka, disgrasya diri, disgrasya dito, kalisod diri, kalisod dito. Gialaw sa Ginoo nga mahitabo na sa imo so that you would understand that you need God. Kaya nga naman, nawala ka sa life of obedience. Suwail, nirebelde. Amen. Pero hopefully di ta mo paabot ana. Kinaaraba ko'y uban nga nabantayan gyud nga mga members sa church nga nawala diya sa pagpangalagad sa Ginoo. The way God disciplined their life, it's unbearable. Ngay uban namatyan. Dako kayong mga losses. Amen? Kamo, asa mo karon nga stage ginadisiplina sa Ginoo. Soft lang. Amen? Soft lang. Pasalamat mo kay soft lang. Kay nakita sa Ginoo ba nga, madala-dala pa inyong kasing-kasing. You know what? The Lord is good. Nga nung makayon ko nga that the Lord is good, kasi sa panahon kang buduol ka sa Ginoo, dili ka niya ihapan. Dili ka niya balikan. What I mean by that is, yes, you sinned. Yes, you failed. Pero pag duol mo sa Ginoo, dili ipamuka sa Ginoo nga makasasala kang dako. No. Muna nga, sakto ang gibutang sa Bible nga, your kindness leads us to repentance. Because dili ka i-condemn sa Ginoo. But He will show you kindness to the point that you would realize that you are wrong. And to the point nga ma-realize ka nga mo balik kas Ginoo because kinahanglan nimo ang Ginoo. You remember the story of a prostitute woman in the Bible nga nag-ingon ang mga Pharisees, "O Jesus, di ba nag-ingon ang Biblia? Nag-ingon ang Biblia nga ang usa ka buring nga babae, ang usa ka prostitute angay batuon hangtod mamatay." So ingon sila, "Lord, we should stone this woman. Kay ikaw, giklima nimo nga anak kas Ginoo. So kung anak ka sa Ginoo, obedient dapat ka sa pulong sa Ginoo. So unsa may gibutang sa pulong sa Ginoo? Throw a stone to the prostitute woman." Pero gibuhat ba sa Ginoo? Unsay reply ni Jesus? Jesus replied, "Let one who hasn't sinned pick the first stone and throw it at her." In Bisaya, kung kinsa man sa inyo ang wa na kasala, let him be the first man nga mupulot sa bato ug mubato niya. Then you know what? Tanang tao na shock. Pagka-shock nila, ulaw sila. Naulaw sila because they know kasala sila, wala sila madakpan. Amen. Amen. Or kita. Simba taron.
Pero atubangan sa Ginoo, we're not that righteous. Wala ratan madakpan. Pero kabalo ang Ginoo sa atong binuhatan. And ang tao, paspas mo judge. Ang tao, paspas mo pulot og bato niya. Mulabay din sa imo, pataka dig yaw-yaw, no? Tao, paspas din manglain nimo. Paspas din ma-disappoint nimo. Paspas din sila mo talikod nimo. Bisag pamilya pa kanila, bisag close mong duha. Pag makita nga daot ka, na akin nabuhat nga di maayo, dan ka-anak nila. Why? Because people are quick to judge. But Jesus is different. Because here comes Jesus. Yung siya, kung kinsa walay sala ninyo, throw a stone. Then one by one, katong mga tao nga nag-judge sa prostitute woman, they left. O to the point nga ang nabilin, Jesus and the woman. Ang galing. Because the moment nga ang tanang tao mawala na sa imuha, there will always be one person who will remain. And that is Jesus. Muna nga lahi gyud kapag si Lord. Muna ba nga makaingon gyud ta nga, if there is one person in my life who would never reject me, that is Jesus. Muna nga atong pagsimba dili pa ni enough oy. Kanang mo ingon ta nga simba ta kada Domingo nahimo lang culture, dili ni enough. Adlaw-adlaw dapat pasalamatan ang Ginoo. Adlaw-adlaw dapat ta mo duol sa Ginoo. Because sa panahon nga way ni duol nimo ang Ginoo mo ay ni duol nimo. Sa panahon nga ikaw ra usa sa imong kwarto naghilaka ka sa imong kwarto, Jesus was there with you, weeping with you. Wa ka kakita kay Jesus nga nikatawa siya sa imong kadimalas-malas sa imong kinabuhi. Wala. When you weep, Jesus weep. When you mourn, Jesus mourn. When you laugh, Jesus laugh. Whatever you do, si Jesus nakisimpatya sa imuha. Pero kita tao lagi paspas pud tang mubiya sa Ginoo. Paspas pud tang mukalimot sa kamaayo sa Ginoo. Paspas pud ta nga mo rebelde diha sa Ginoo. So this morning I want you to go back to the life of obedience. Amen. Di mo katapad balik ta. Hallelujah. Ingon diri in 2 Corinthians 10:3-4, we are human, but we don't wage war as human do. Wala ta nakig-away lawas sa lawas. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Kita di ang Kristohanon. As we obey in the Lord, we expect war. Amen. Samtang kapangalagad ta sa Ginoo, as we obey God, mo expect ka gyera. Ang kinabuhing Kristohanon dili ni smooth sailing ang pagsulod sa kinabuhing Kristohanon. Nag-involve ka sa usa ka dakong away. Amen. Ang pangutana, Lord, unsa man ning away? It's war not against flesh, but it's war against spirit. Kabantay mo kanang moduol mo sa Ginoo, mas disamot og kadagan imong problema. Sa panahon nga nangalagad ka sa Ginoo, nagkasamot imong kontra imong pamilya. Na sa panahon nga nangalagad ka sa Ginoo, nagsamot kag kalisod. Why? That's not because of nahitabo ra siya. No. Nahitabo ra siya because it is spiritual. Na ay nagakahitabo sa espirituhanong realm, sa spiritual realm na there is something agkahitabo. And you are under attack. Mo na kita nga Kristohanon, dili pwede ang play safe. Unsa man ang example sa play safe, kana arang muadto ka ra sa church because it's tradition. That's playing safe. Muadto ra ko simbahan kay Domingo Manggodron. Muadto ra ko simbahan karon kay nagpatawag si pastor og meeting. No. We don't go to the church because we are called to. We go to church because we are in the place nga dapat mo duol sa Ginoo kay kung kita lang wa gyud tay mabuhat. Amen. We do not go to God because we are required. Kana bitong ingnan ta i-remind ta, send your devotional, mag-debot ta, mag-ampo ta, pray every day. Dili na requirement. Ang pagbuhat nato ana adlaw-adlaw, we do that because we are in the place of grace. Naata sa lugar ka kung diin kay grasyahan rata. Amen. Dili ta ang mayon nga adi ko mo adto diha kay busy ko. Dili, naa ka sa grasya kay kaluy-an ra ka. Dili nimo hawid imong kinabuhi.
Amen. That's why we are human. And in the next verse, in verse 5, ano nag-ingon siya? We destroy every proud obstacle. Sa pagsunod nato sa Ginoo, expected yun di ay nga na ay mga obstacle that keeps people from knowing God. For example, kinsa man diri mga anak nga gibawal silang ginikanan before. Amen. O kinsa man diri ginikanan nga mato kag simbahan pero bugat si imong kasing-kasing ng imong anak di nimo kauban. Bugat na nganuman because that is an obstacle. Kabantay mo kapag mangalagad mo sa Ginoo, on the very first nga mangalagad ka sa Ginoo di mo kompleto. Kabantay mo, anak? Pangutana ng kada pamilya nga kompleto karon. Kinsa may pamilya diri nga nangalagad nga kompleto sila nga nanimba karon. Mama, papa, anak. Amen. Pero mangutana ko sa inyo, before mo na kompleto nangalagad sa Ginoo, kinsa may nauna? Nagtuo ko na ay nauna, way nagdungan. Nagtuo gyud ko, anak. Wala, oy. Kay kung dungan, kaya hay bagod, no? Naagi mauna. Maybe imong mama, imong lola, imong anak una, apil sa Sunday school. Then later on, anam-ana mo kakuha sa Ginoo. Nganuman, nganong ingana ang perminting nga structure ga kahitabo? Because ang yawa, mangita gid siya lusot. Kapag mangalagad ka sa Ginoo, mangita na siya. Og imuhang kapandulan. Amen? Mangita siya kapandulan. Kana bitong maglagot ka. Kana bitong madiskurahi na lang kag simba tungod kay kauban nimo sa balay ginayawaan kasi imong kaugalingong balay. Diha mo start tanan. Pero nag-ingon ang Bible, pray whatever you ask for, and I will give it to you if you believe. Muna nga, before na kompleto ang usa ka pamilya nga nanimba diri nagtuo ko na ay usa nga grabing hilak sa Ginoo. Amen. Amen. Before na kompleto ang usa ka pamilya nga nangalaga diri nagtuo ko na ay niluhod tunga-tunga sa gabi at tubangan sa Ginoo nga Lord luwas akong pamilya. Because that's how our life of Christian works. Na ay mga pagsulay, na agi obstacle, pero ang ingon diri sa Ginoo, ang imong kalaban dili sila, dili mong bana, dili mong asawa, dili imong anak. Ingon siya diri, we capture their rebellious thoughts and teach them to obey to Christ. Ang pasabot anak that we capture the rebellious thoughts, we pray in the spiritual realm that Lord, kung unsa man Lord nga espiritu ang gadrive anak nga tao, the reason nga nung mapandol ko, Lord, I declare that you would overcome that spirit. And that, Lord, they would obey you and soon to be amo ning makauban na atubangan nimo. Amen. Sa mga dili pa kompleto nga pamilya, pray more. Amen. Ug sa usa ka pamilya nga kompleto na, pray harder. Kasi samot nga kontrahon mo sa yawa. Amen. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Na ay pulong ang Ginoo sa mga gahig kasing-kasing. Kana bitong di gid mo simba, di gid mo ila Ginoo, na ay pulong ang Ginoo ana. Ingon siya diri, He will punish everyone who remains disobedient. Kay nagtuo ko nga ang Ginoo, He is a just God. Dili mo diretso og punish ang Ginoo nga wa kaniya giunahan og istorya. Before nagpunish ang Ginoo, nagtuo ko giwarningan ka, oy. Amen. Before ka gitagaan sa Ginoo pagsulay, giwarningan ka. Before ka niadto sa pagpakasala na ay warning. But it was our disobedience. Ang atong pagadi masinulundon maoy hinungdan nga napanisyan ta, ngano nagkalisod-lisod ta. Amen. So this morning we have to fully surrender in obedience. Inim ko tapad, surrender. Number 1, for us to surrender to God's will, una sa tanan, ayaw pasag di imong kaugalingon nga mo allow ka sa imong life to be controlled by your flesh. Amen? Ayaw tuguti ng imong lawas, ang imong tawhanong huna-huna mo imo take over sa imo. Kay mo to, mo ingon gid ko sa inyo, kami, bisa may mga, si pastor, buutan na kay Pastor God. Kana, leader man na. Nagtuo ko buutan na. Taas nagpasensya kay leader man na. Kana, nagtuo ko kanang deacon. Maayo na nga tao. Kaya nga naman, deacon good sa simbahan. Ang mga tao, nga tagagawas, ga-expect sila nga kita nga tagasulod, buutan kita sa nga tanan. Amen? Kabantay mo? Ay, buutan na siya. Pero hindi maguna siya gasimba. Tanaw ra gud iyang my day, oh. Happy Sunday. Tapos with the audio dayon nga, thank you, Lord. Simba kayo.
Kristohanon kay dating. Amen. Expect sila nga buotan kita sa nga tanan. Pero the Bible tells us na atay fleshly behavior. Naagid tayo tawhanong batasan. Uy, isa mo yung kakabuotan na si pastor, ay, puna gani ang pasensya ni pastor. Kita ni mo ang tawhanong batasan. Kana imong leader, pasensya mo yun na, buotan magigagnawong. Sulayi lang. Sulayi. Basig magkita pa mala sa barangay. Yun na, kisila na lang nagsimba diya sa simbahan nila. Sila po pablater. Saba? Lain kayo no? Lain kayo paminawon ba? Ay, kablo ka si sister ko. Ano katong iyang kauban sa simbahan? Nagpablater. Lain kaayo panghawa mo eh. Man. The truth of God hurts. Sakit. Pero sa untaman, it's God's way of discipleship. Okay, si Pedro nga, Lord, over my dead body, di ko musugot nga patyon kanila. Ingon na siya sa Ginoo nga, hawa Satanas, oy. Lord, kakampi mo ako, oh. Tapos ako na karon si Satanas. Jesus has a hard way of teaching His children. Lahi siya. Muna kita, ingon siya diri, do not allow yourself to be controlled by your flesh. Muna nga ang makayunta nga ang mga taga-simbahan buutan because naanam-anaman o gabag-o sa Espiritu Santo pero di na to malimod nga kapag mapuno naagya po na fleshly behavior. Amen. Pangamin mo tanan kay guilty ba tanan, no? Galatians 5:19 to 20, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Mabala ni mo usa ka tawo na siya sa sinful nature because una na sa sexual immorality. Pangalawa, may impurity. Pangatlo, may lustful pleasures. Another one, may idolatry. Ako ani, na-rebuke ba ako ani? Ang idolatry, wako kabantay ba? Ang kana bitong mumata ka sa'yo sa kabuntago niya, cellphone imong unang atubangon, idolatry, manday na, no? Amen? Amen. Wa nang amen. Kabalo ko, guilty taan ni tanan. Yung ampo ko Lord. Pag ato, wait lang Lord, check na ko ang alarm. Check alarm, pati yung alarm. Ampo na dahil ko, ampo na giko. Ay mo una, ampo na. Pero nag-notify man, blah, 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 reacted to your post. Ay, Lord, wait lang, wait lang, Lord, bang, comment ko na yung Lord. Diktaw, sis, oy, blah, 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 blah. Comment. Then after like 10 minutes, scroll ko na nila ito. Tintanay ka, dito nakabog na kakmukbang, hanggang na rin condition, sa isang takon, naglaway na asa sa video kong ginatanaw. Pag-acto na naman sa ubos, na may gira-gira na yung bitang akong salida. Pag ako sa ubos, katawa na sad ka. Hangtod niya mga na, ubos ang oras. Tanay ka nga, ay, no, yan lang po gabi, mag-ampok eh. Late na ako sa trabaho, Lord. Yan lang gabi, promise for promise. Promise si mong mata. Pag ako din sa gabi Lord, wait lang, kapulikito ang work ko ka-John kanto. Wala na nag 10 seconds, hagoy. Tulog na layo, ukuma na namin. The same routine. Ayaw ko nung naiingit ako lang. Idolatry. Sorcery. Wala ko nagkaroon. Hostility. Ako. Isa maning hostility, naayos to, hostility sila pa rin mo na ukwarili. Kanami daw, blessing ka sa imong pagsimba niya, pagulin mo, puro away. Bagura ka nag-minding, thank you Lord, with a crying emoji. Pagulin mo, crying emoji yapon, pero sa hilang sa kalangong. Amen. Jealousy. Yan yung jealousy nga lang sa bintana. Jealousy nga, pagkamasinakon. Siloso. Outbursts of anger. Wala na control. Suko! Na permanente mo ba? Yoy, kalipay siyang ginabuhi. Amen. Selfish ambition. Dissension. Division. Kani, hopefully wala na yung division sa atong produkto. Wala na ni Darin. Kaya naman na naman ta. Napulian ang division sa multiplication. Pero mabala niyo ang usa kasimbahan kapag gamay, makain ka nga na ay divisions. Na ay espiritu sa division anak si Maria naman. Kanang division nga klase sa espiritu kana bitaw
Di na lang ako simba kung kinahan ang atawa ng kasimbahan. Eh kung wala ka ng atawa, ay lugay na akong simba, oy. Amen. For once in our life, kung upiyog na sa itong mata karon, makaunaw na ta ba, nahimok ba kung usa sa hinungdan nga kung naiubang na luwas? Have you ever asked that question? Nakapangutana ba mo alas kung galingon? Na Lord, somewhere in my life, naapay tao nga na-offend na-offend na ako. The reason nga nawa, nagsimba. Because if kung guilty ka na, you should ask for forgiveness in the Lord. Kano man. Lagi mo ng Bible, every soul is important. Every soul is valued by the Lord. Kung ikaw hinungdan nga nawa ka, naluwas, there is something wrong in your life. Na division experience mo kinamay. Amen. Amen. Wala saan na namin. Gamay lang na namin. Hallelujah. Ato lang kapit ng human. Envy. Drunkenness. Ingon sila sa ako, Kuya, sala ba ang mag-inom? It's not yet clearly stated in the Bible that drinking liquors are a sin. Pero I am surely sure of this thing, na ang pag-inom, hinungdan na nung dalig ka makasala. Because once na nakainom ka, you are high-spirited. Kabalo ba mo nga ang iling nun? Itawag siya nga spirits. Spirits, yes. Among the Western countries, sa mga Amerikano, ang ilang another term sa mga tando ay beer. Those are spirits. O wala siya gitawag ng spirits just for nothing. Gitawag siya ng spirits because once makainom ka sa tando, ay kung sa man yung ma-feel, malaksin ko, galingon, you lose control. And once you lose control, mas paspas, makalihok ang yawa na way, sayon ka controller sa yawa because you became his puppet. And once na mo kang puppet sa Ginoo, nawala ka sa imong saktong pagkaw, imong una-una, nawala imong dignidad as pagkatao, may tapo, paspas ka makasala, paspas ka mahulog sa pagpakasala. Yes! Wala ka na butang sa Bible ng pag-inom, ang tando ay sala. Pero hinungdan na kanong paspas ka makasala because you became too fragile. You become sensitive to sin. Yung din sa Bible, it's a fleshly behavior. Drunkenness, ang pagkahilig kang hubog-hubog, it's a fleshly behavior. Wild parties. Kisa madiri mag-party-party sa bar. Amen na ba dire? Or di naman kung asay disco dito punta. Delikado yan. Galatians 5:21, no? And other sins like this. Let me tell you again as I have before. Naglagot na siguro si Paul ani, no? Kabantay mo? Tanaway ang giingon. Let me tell you again. Nasad. As I have before. Kay ang tao, gay, yung ulo. Bisag kapilani mo giingnan. After pila ka bulan, balik na sad. Muna ngayon si Paul, siguro naglagot na si Paul this time because ingon siya, let me tell you again that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Di na ako na-explain because grabe ka sabotable na siya nga klase sa statement and it's so heavy. So number 2, for us to surrender to God's will, receive God and allow Him to take control of your life. Kung dili di atong lawas ang atong sundon, kinsa atong sundon? Receive God and allow Him to take control sa imong kinabuhi. Giingon diri in the verse of Galatians 5:22-23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and unsa man? Mabala ni mo nga, makayon ka nga, ang usa ka Kristohano nagpakasala, wala na nagpasabot nga siya makasasala. Kiniluwas na sa Ginoo. Amen. Gidawat niya ang Ginoo, pero sa panahon nga nakasala siya, that person lacks self-control. Kabalo ka unsay kulang nimo? Self-control. Ay, una nga adi na ko palangga sa Ginoo kay nakasala ko, no. Kulang ra kag self-control. Kay dili garanti nga ang imong pagpangalagad sa Ginoo balaan sa tanang panahon. Naay mga panahon nga mapandol ka, naay panahon nga mas mahulog ka, naay panahon nga makasala ka, naay panahon nga mahugawan ka, pero ang importante labaw sa tanan mo, balik ka sa Ginoo. Because ang pagbalik sa Ginoo, God will never condemn you. But giingon ang Ginoo, He will always accept you. And if you surrender to Him, He will renew you because He will give you a spirit of self-control through the power of the Holy Spirit. Amen?
Talag sa manggod ginabuhat nato nin siya nga kita-kita ra. Ga-promise ka nga, next time maningkamot ko, nga dili na nako utron, bisag maningkamot ka, may possibility nga mautron nimo na. Unsa imong buhaton, di ka mo promise. Dili ka mo promise nga next time di lagi ko mo utron. No, ang imong buhaton muluhod ka to bangan sa Ginoo and pray more, pray harder. Because when you pray more, the more you become holy. The more you get close to the Lord, the more ka nga mo iwas sa pagpakasala. Because the more you get close to the Lord, the more nimo makita ang mga pamaagi sa Ginoo. Amen. Pero mauna daghan mga Kristohanon, wala na kinabuhi nga subay sa Ginoo kay wa sila kakita sa Ginoo. Layo sila sa Ginoo. Mayon ka nga, Lord, layo na kaayo ka, mali ka diha, ikaw ang layo. God never moved. You're the one who moved. Ikaw man ang nagdistansya, dili man si Lord ang nagdistansya nimo. Sakto na imong kinabuhi. The moment nga lagad ka sa Ginoo, okay na imong life. God healed your heart. He supported you in all the things that you need. He provided for you. Pero sa panahon nga nakasala ka, ikaw man ang nilayo. Ikaw man ang nidistansya. Amen. Muna nga giingon yun in the Bible, God is the same yesterday, today, and forever. Because that is an assurance nga ang Ginoo dili magbago. Kita ang gabago. Amen. Are we learning this morning? Are somebody getting blessed today? Naabay ka kaigo karong kabuntagon. Thank you, Lord. You know what, ako ganahan ko mo adto sa usa ka simbahan, ganahan ko maminaw og wali kapag ako perminti ang kakaigo. It's not saying di na ko mo simba kay ako na lang perminti ang topic, no. Ganahan ko mo simba kapag ako perminti ang kakaigo because I know that God loves me. Kasi dili man ko disiplinahon sa Ginoo ging ani kung naa siya nakita nga dili maayo nako. Naa siya nakita nga dili maayo, that's why He's telling me before it's too late. Ginahatagan ko sa Ginoo pulong daan niya, disiplina daan niya kay di gusto ang Ginoo nga malaglag ta. Kay what if malaglag ka niya, wa ka kabalo nga mali di imong gibuhat. Kisa atong basulon, baspas ra ba ta mo basol sa Ginoo. Amen. Muna nga pag-abot diri in Ephesians 4:1, therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. Kabalo ba mo nga kitang tanan nga anak sa Ginoo tinawag? Amen. Wala ta gitawag sa Ginoo para sa wala-wala lang. Gitawag ta sa Ginoo because there is a certain calling. Dili man ko bright. Dili man ko maayo pero tuuhin na, brad, that there is a calling in your heart. Sa panahon nga nihila ka atubangan sa Ginoo na ay tawag ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Sa panahon nga gidawat nimo ang kapasayloan nga nagikan diha sa krus sa Kalbaryo through the faith, through our faith in the Lord Jesus Christ, you know that there is something sa imong kinabuhi nganong sa kadaganan sa tawo ikaw ang giluwas. Don't you know that written in the Bible, pinili gyud di ay ang iluwason sa Ginoo? Ingon siya, He softened the hearts of those people nga iyang pinili para isoften ang heart. But He hardens the heart of those people nga dili siya ganahan. Muna ikaw nagsimba ka karon tungod kay ganahan ang Ginoo sa imuha. Amen? Muna mo ay mga leaders gareklamo sa ako, ay dili gyud sila gatunga gina-invite nako sila kapito sobra na napulo tawagan chatan, gilibre na nako, gipautang na nako, di gyud sila gaadto simbahan niya. Simple lang tubag, dili sila pinili sa Ginoo, dili sila ang katawhan sa Ginoo. Mao ni tubag. Stop. Kay bisag unsaon nimo nagpagpaningkamot nga madala na nga tawo simbahan kung ang Ginoo mismo dili, you know, He's the enemy of the Lord. God said, I harden those hearts. Kung ang kasing-kasing sa tao dili mo patuo sa Ginoo, He will reject those people. Muna ingon siya nga, hawa mo nako, you evildoers, I do not know you. Pero ang pasalamatan nato sa Ginoo kay wala pa ta ana nga face. We are still in the stage of grace. Ibig sabihin ana, makaluwas pa ta kung kinsa atong gusto luwason. Amen. We can still reach out to those people nga gusto nato dalon sa atubangan sa Ginoo, but if they disobey, let them be. Igipagahin na sila sa Ginoo. Ang importante, you did your best. You evangelized for them. You took care of them. You preached the message of salvation to them. That's all that matters.
Kaya ang desisyon sa pagsunod sa Ginoo, it's their personal decision. Dili ta pwede mamugos og tao. Amen. Amen. Pero ang pangutana, sumuhunong na lang lugar tagwali ani kay kita tinawag naman dayta ang uban wala tinawag. Kita na lang focus ng tastong ugalingon. Malipod. Matthew 28:19, go and make disciples. This is the only command that Jesus gave us before he ascended to heaven. Amen. Ingon siya, di siya mubalik hangtod, ang pulong sa Ginoo will spread out like fire at until to the ends of the earth. Ibig sabihin na atay tawag nga mo share sa pulong sa Ginoo kutob sa atong mashiran. That is a life of obedience. Amen. Ug ang desisyon nga mosunod sa Ginoo, it's up on their life. Pero kita, we rejoice. We rejoice kasi, Lord, thank you kasi. First time ko nakadungog sa pulong sa Ginoo, automatic I said yes to you. Kaysa man diri ang nakadungog sa pulong sa Ginoo one time and then they decided nga mosunod na gyud sa Ginoo for the rest of their life. Meron ba? Or kinsa ba diri ang mga members sa church nga kapila pud ka giimbitar, many times pud ka gi-invite pero karon pa gyud ka naka-decide ba nga balik na gyud ko sa Ginoo. Meron ba? Amen, meron din. Meron ding ibang first time. Una ra nga giimbitar, pag dala sa Ginoo, humok kay kasing-kasing. Diretso nag-decide nga ihatag niya yung kinabuhi sa Lord. Sada mo ampo nga Lord, unta ta ng kasing-kasing ingana na lang. No? Sana Lord, lahat ng mga tao ganun kalambot. Pero mo itong giingon ni Lord ba? Kutob sa moduol na ako, I will give them a heart of flesh. Kasi kabalo di ang Ginoo nga naagyoy daghan tao nga ang ilang kasing-kasing bato. Gahi pa sa bato. Naagyoy mga tao nga gahi. Hard. Mugit na nag-iwan ang Ginoo, kutob sa moduol na ako, I will soften their hearts. Pero katong gahig kasing-kasing, He will harden their hearts even more. Kulba ni sa ato ako wala ko na concern sa tagagawas. Kay kanang tagagawas, wala sila kasabot. Kita ang kulba, kay kita ang nakasabot. Kapag mo backslide pa kanya, kasabot ka ani nga mga pulong, kulba na imong kinabuhi. Amen? Dili ta concern sa tagagawas, gahay ang tagagawas, luoy sila. No, mas concern ko sa imuha. Nga naman, kadungog ka ani nga mga pulong. Kadungog ka ani nga mga nga giwali sa church. And ang mahitabo ani kung dili nimo ni sundon, mo backslide pag yud ka, mo decide pag yud ka nga adi na ako mga lagad sa Ginoo kay kapoy man di ay mas kulba kag standing. Amen. Hapit na ta man. Importance of obedience for us to survive pressures and problems. Amen. Amen. The reason bitaw nga nung galisod ta karon because wala man tagasunod sa Ginoo. Naatay on nato nga desisyon. Pero ingon diri, the importance of obedience, it helps us to survive pressures and problems. Kaya ang pagsunod sa Ginoo na ay usay gani term ana, na ay kalabit. Ang pagsunod sa Ginoo na ay kalabit nga safety, protection and blessings. Amen? Anong maglisod man kasi imong kaugalingon kung naa may makatabang nimo nga labing maayo? Ang problema di man gud tagaduol. Number 2 is number 1, for us to survive pressures and problems. Ang verse ani is nasa Luke 6:48. Ang pagsunod sa Ginoo, it's like a person nga nagbuild sa iyang balay, nga nagdig siya lalom, and he laid the foundation on solid rock. Kung muabot ang flood waters, muabot ang bagyo, the house stands firm because it is well built. Garantiya ni sa Ginoo nga kutob sa musunod sa iya, dili ka malumpag. Amen. Dili ka mabanlas. Amen. No? May gani kay bisag gaulan kay gaadto gyud ta simbahan. Naamo ko yung mga panahon nga nagbagyo lang, adi dayon ang simba kay bagyo manggod. Di madayon ang simba kay ulan manggod, taligsik ra gud to. Ulan na dayon, ay mukusog ning ulan, sure kung kusog yun ni. Yung saon taman kay pagkataod-taod kinawala man, nya wa ka paligo, kay nagtuo man ka nga di madayon ang simba, so wa ka naligo. So ang ending ni hunong man. So pag hunong, ingon ka nga, next time na lang ko simba pastor.
Nang namunpon pamanggod kog mga hinalay with all the reasons na dayon. Pero kakita ra kag dag-om, adik dayon ang simba, thank you Lord, ako sa balay. Naaday mga pagtuo nga mabasa, no? Hopeful. Pero ito ko wala na dire. Kay kabantay manggid ko na ay mga panahon nga nagabalita nga na ay bagyo pero pagka Domingo na amang gihapon mo. Amen. Kabalo bitaw kay kuya sa tanan mong giwali mo ora gyud murag nalipay ko. Kay pag-on di ay ko pero sa imong tanan giyaw murag igo gigo ato tanan. Pasalamati ang Ginoo. Amen. 2 Thessalonians 3:14. Ato ta karon sa essential areas of obedience. Unsa man ang mga areas nga dapat nato i-nurture sa pagsunod sa Ginoo. Una, dapat obedient ta sa pulong sa Ginoo. Pag dungog mo sa pulong sa Ginoo, pugni dire. Para di kagawas. Amen. Amen. Ampo ta nga Lord, unta. Kabalo magig ko na anay nag-edad dire nga 60, 70, 80, no? Hopefully nga katong nag-edad nga mga naana sa senior citizen, ampo ta nga that the Lord will give them a sharp memory. Nga malimta na ang tanan, dili lang ang pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Kuya, uban ni sag utang, oy. Dili dapat ginakalimtan ang utang. Pwede din naman, pero pulong sa Ginoo. Importante yun na. Amen? And then, ingon siya dire, 2 Thessalonians 3:14, take note of those who refuse to obey what we say in this letter. Stay away from them so they will be ashamed. Palayo sa mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo nga wala gi-aplikar. Kay para di ka ma-appeal sa ilang kaulawan. Grabe si Lord, no? So, ibig sabihin, maulawan, gid ang mga di kasunod niya. It's true. It's biblical. Number 2, we must obedient to the voice of the Holy Spirit. Kinsa may makadungog diri sa tingog sa Espiritu Santo. You know what, magayon ta, yan sa man ang tingog sa Espiritu Santo, makadungog ka ana yan kanang moingon siya nga, ingani ang imong buhaton, Brad. Word by word gid nga dapat makadungog ka out of nowhere, no? Ang pulong sa Ginoo, ang tingog sa Holy Spirit, it's not actually a tangible voice. It's not an audible voice. It is an innate voice. Innate voice, ay init gid I know because the Holy Spirit is a fire. Dili init nga init, innate. The voice of the Holy Spirit is innate. Mauron kapasok gid ay. Innate, what I mean by innate is deep within you. Implanted deep within your heart and within your mind. Madunggan mo ang tingog sa Holy Spirit because it resonates with your conscience. It resonates with your will. It resonates with the truth ni imong nadawatan. And there is wala siya ka-contradict ba? Amen? Inang ka Holy Spirit nga, ampo na, kana tingog na sa Espiritu Santo. Nga naman, kaya ang tingog sa Espiritu Santo, it will always remind you. Sa panahon nga mamali ka, it will rebuke you. Sa panahon nga nakalimot ka, it will remind you. That's the voice of the Holy Spirit. Munang ayaw mo kalibugan na mo, iban nga, moingon ang tigwawali, I hear the voice of the Holy Spirit. Moingon ang mga membro nga way hanaw. Hala, sana all kay makadungog siya sa tingog sa Ginoo. The Lord is a spirit, and the worshipers of God should worship Him in spirit and in truth. The voice of the Holy Spirit is in spirit and in truth. Basabutan ang pulong sa Ginoo, ang tingog sa Ginoo. It is approved by the Bible, and it is approved by your conscience, and it aligns to the will of the Lord. And I hope kitang tanan makadungog tas pulong tingog sa Espiritu Santo. Amen? Pero naay gay mga times na si Holy Spirit ang iyang mga tingog out of the Bible minsan. Katry mo, ana? Nga kanabit mo ka nga, Lord, naay mga panahon ba nga, naakay biyahe, nga si mong pagbiyahe, naagyoy mo, ingon, naagyoy mo nga ayaw dayon. Naay mga panahon nga, naay ipadala ang Ginoo nga mga rason nga nung di kakadayon, nga nung di niya i-approve, and sometimes that is the voice of the Holy Spirit. Naay pa nga mga panahon nga, dili siya biblical ba? It's circumstantial. And sometimes, there's just this voice nga mohong nimo that you must do this and you must avoid this. And sometimes you must obey. Amen?
Amen. Grabe no? Naatay connection sa Ginoo nga dili kinahanglan og load. Grabe, kamaayo ang Lord. And lastly, there must be willingness to obey. Kaya yes, kabalo na tas pulong sa Ginoo. Yes, we hear the voice of the Holy Spirit, pero ang last nga step, willingness sa tao. The question this morning is, are you willing? Hinayman, are you willing? Manindog ta. Hopefully, na-bless ta karong kabuntagon. Amen? Pila ba akong nakonsum nga oras? Can we bow down our heads? Una sa tanan mo, dulta sa Ginoo to ask for forgiveness sa mga butang nga nahimutang disobedient. Motuo tag sa dili naa gyud tay mga disobedient moments, naa tay mga nabuhat nga disobeying God's commands. Nadakpan man ka or wala ka nadakpan, go to Jesus this morning. Pwede ba ta mo dangop kang Jesus? Let's run in His embrace. Let's run into His arms. Sa atong pagdagan sa iya, mangayo tagpasaylo, Lord. Ako ning keep for a long time now. Ako ning keep for some time now. And I was disobedient. Pero Lord, just like that prostitute woman, you never condemn, you never reject. So Lord, this morning we want to heartfully obey you. And we want, Lord, your will nga mo'y masunod sa among kinabuhi.